Huwag ka munang bumili ng gaming phone. Bakit? Kasi ngayong 2025 ang daming budget phones na under 12K pero kayang makipagsabayan sa performance ng mas mahal na model. So bago ka bumili, panoorin mo to kasi sa video na to ilalabas natin ang top 5 new best gaming phone na sulit ngayong 2025. Kaya siguraduhin mong tatapusin mo to dahil baka yung phone na hindi mo pinapansin, yun pala yung perfect gaming phone para sa'yo. Simulan natin sa number 5, si Tecno Pova 7. Ito ang isa sa pinaka-solid na entry-level gaming phones ngayon, lalo na kung gusto mo ng malaking battery at balance na performance. May 6.78-inch Full HD Plus IPS LCD na may 120Hz refresh rate at 380 ppi. Para sa price, masasabi nating sakto lang ang display quality. Hindi pa AMOLED pero smooth pa rin dahil sa high refresh rate. Kung casual gamer ka lang, maganda na to for everyday use. Dito nagsisimula umangat si Pova 7. May Helio G100 Ultimate Antutu score na 442K, 8GB RAM at 256GB UFS 2.2 storage, which is rare sa price na ganito. Kung iisipin mo, yung performance level niya halos pantay na sa mga 9,000 pesos na phones ngayon. Kaya kung ML, CODM o PUBG player ka, makukuha mo na yung mga smooth gameplay nang hindi kailangan gumastos ng malaki. Sa camera naman, malinis ang output at detailed. May 108 megapixel main, 2 megapixel macro at 8 megapixel selfie cam. For each price, bihirang-bihira ang ganitong resolution under 7K. Kaya kahit gaming phone siya, solid din ang photo quality. Isa pa sa highlight ay yung 7,000 mAh at 45 watts fast charging at may bypass charging support pa. Meaning kahit naglalaro ka habang naka-charge, hindi ganun kabilis uminit ang phone. Kaya perfect para sa mga babad gamer. Kaya kung hanap mo ay budget gaming phone na pang long gaming hours, sulit na sulit si Pova 7. Pag sale, makukuha mo lang to ng around 6K. Pag hindi naman, nasa 7K. Next, eto naman. Mas premium tingnan, mas smooth ang display at mas high-end ang features. Number 4 sa listahan natin ang Infinix Hot 60 Pro Plus. Kung gusto mo ng gaming phone na may AMOLED display at solid sound quality, eto yung magandang step up. May 6.78-inch 1.5K AMOLED panel, 144Hz refresh rate, 440 ppi at 4500 nits peak brightness with Gorilla Glass 7 eye protection. Well, dito pa lang panalo ka na agad sa visual experience. Kaya kung mahilig ka sa visually demanding games gaya ng Genshin Impact or PUBG, ramdam mo agad yung angat ng kulay at smoother animation. Under the hood, naka MediaTek Helio G200 with Antutu score na around 465K, 8GB RAM, 256GB storage at Android 15. Performance-wise, steady performer to. Hindi flagship level pero stable ang performance at walang sudden lag sa long sessions. Alam ko yung iba dyan sawa na sa G100 o G200 na chipset pero madali lang naman talaga solusyonan yan. Taasan mo lang yung budget mo, marami kang makikitang iba. Okay, meron din siyang 50 megapixel Sony IMX822 sensor. Kaya sa camera side, solid contender to sa segment dahil isa to sa mga rare phones na may Sony sensor sa below 9K range. Kaya ang photo mas detailed at mas natural looking kumpara sa ibang mid-range model. Meron din tong 5,160 mAh battery with 45 watts fast charging at 10 watts reverse charging. Hindi sobrang laki gaya ng Pova 7 pero bawi sa bilis ng charging kaya panalo pa rin. Highlight din dito yung high-res audio at dual speakers tuned by JBL kaya mas immersive ang tunog sa games. May IP65 rating at 1.5 meter drop resistance pa kaya dagdag protection lalo na kung lagi kang on the go. Kaya kung gusto mo ng mas classy look at mas malinis na AMOLED panel, eto na yung solid upgrade galing sa budget range. May SRP na 8,500 pesos. Sunod, eto naman, isang phone na medyo underrated pero pang hardcore gamer talaga ang design, ang Nubia Neo 3 GT. Meron siyang 6.8-inch Full HD Plus AMOLED panel, 120Hz refresh rate, 386 ppi at 1300 nits brightness. Overall, okay din ang display. Smooth pa rin for gaming. May under-display fingerprint sensor din na nagbibigay ng mas clean at premium feel. Powered by Unisoc T9100 5G with Antutu score na around 532K, 12GB RAM and 256GB UFS 3.1 storage. Although hindi siya as mainstream tulad ng Dimensity or Snapdragon, stable at efficient pa rin naman ang performance. Kaya niya rin maglaro ng heavy titles sa mid settings with consistent frame rates. Sa camera, may 50 megapixel main at 16 megapixel selfie. Basic siya but decent. Kasi focus talaga ng phone na to ay gaming, hindi photography.
photography. May 6,000 mAh capacity with 80 watts fast charging and bypass charging support. Ito na agad ang standout feature niya, mabilis mag-charge at pang long gaming session. May stereo speakers at dual gaming triggers na perfect para sa FPS players. Real talk, sa presyo na 10k to 11k, bihira ka makakahanap ng ganitong combo. Kaya kung gusto mo ng gaming triggers at mabilis na charging, sulit na sulit ang Nubia Neo 3 GT. Next, papasok na tayo sa top 2. Mas premium build, mas powerful chipset at may flagship level display quality. Ang number 2 sa listahan natin walang iba kundi ang Poco X7. Ito kasi yung phone na halos walang talo sa specs to price ratio. May 6.67 inch 1.5K curved AMOLED display na may 120Hz refresh rate, Dolby Vision, HDR10 at 3000 nits brightness plus Gorilla Glass Victus 2 protection. Dito pala ang flagship feel na agad, perfect for gaming at content consumption dahil super vibrant, responsive at may flagship level clarity. Powered by Dimensity 7300 Ultra with Antutu score na around 675K, 12GB RAM, 512GB UFS 2.2 running on Android 14 pero syempre upgradable yan. Yan na agad ang malakas na combo sa under 12K range. Pagdating sa camera, may 50MP main with OIS, 8MP ultra-wide, 2MP macro at 20MP selfie. Quality-wise, isa to sa pinakamalinaw sa segment lalo na dahil may OIS at 4K recording. May 5,110 mAh capacity with 45 watts fast charging. Hindi ito yung pinakamataas sa battery pero consistent ang battery efficiency dahil sa Dimensity chip. Idagdag pa natin yung dual speakers at IP68 rating. Kaya kung gusto mo ng complete package na phone na hindi lang pang gaming kundi pang daily use din, isa to sa magandang pagpipilian. At makukuha mo din to pag sale ng around 10k to 11k. At ngayon, punta na tayo sa pinakasulit at pinaka-powerful sa listahan. Yung number 1 gaming phone under 12k ngayong 2025. Walang iba kundi ang Infinix GT30. Ito na yung phone na halos walang kahinaan sa presyo nito. Balance, powerful at may gaming DNA sa design. May 6.78 inch 1.5K AMOLED, 144Hz refresh rate, 440 ppi, 4500 nits brightness, Gorilla Glass 7i at IP64 rating. Kaya clear, bright at smooth. Lahat ng gusto mo sa gaming display nandito na. Powered by Dimensity 7400 with Antutu score na around 978K. Halos mag 1 million na. May 8GB RAM, 256GB storage at Android 15. Ito na ang pinakamabilis na chip sa under 12K segment. Yung PUBG, CODM, Genshin, lahat yan kaya sa high settings. Yung ML at HOK kayang-kaya sa 120 FPS. Sa camera may 64MP main, 8MP ultra-wide at 13MP selfie. Camera quality okay na for daily use. Hindi focus sa photography pero solid for casual shots. May 5,500 mAh capacity with 45 watts fast charging. Hindi kasing taas ng POVA 7 pero above average pa din. Kapag sale, makukuha mo lang din to ng around 10k. So ayan ang top 5 best gaming phones natin under 12k ngayong 2025. At kung ako ang tatanungin mo, lahat to panalo sa kanya-kanyang category. Si POVA 7 pang long gaming session. Si Hot 60 Pro Plus naman kung gusto mo ng premium display at sound. Nubia Neo 3 GT para sa may hilig sa FPS games tulad ng PUBG o CODM. Si Poco X7 naman yung perfect balance ng power at camera. At si Infinix GT30 na walang duda pinakamalakas sa lahat sa under 12k. Pero ikaw boss, alin sa mga to ang pipiliin mo kung ikaw yung gamer on a budget? Paki-comment sa baba kasi curious akong malaman kung alin ang top pick mo. At syempre nilagay ko na din sa description yung mga legit links kung saan mo to mabibili online. Kaya i-check mo na lang pagkatapos mo to panoorin. At kung gusto mo pa ng mga tech reviews, comparison at tech tips, don't forget to like and subscribe.